Binasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang guya, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-13 ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala,
Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo, at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Siguro ang ninanais natin bilang mga tao o di kaya ay inaasam-asam din natin ay magkaroon ng sapat at tapat na hustisya. Siguro pag makikita ho natin yung ating lipunan, alam natin na hindi pa ganung katuwid yung hustisya na sana ninanais natin. Marami pang mga bagay na kailangang ayusin. Marami pang mga bagay na kailangan nating kilatisin upang makita kung ano yung totoo at hindi totoo. Upang sa gayon ay makita rin talaga natin kung nasaan ang hustisya. Dahil kapag hindi rin tuwid o hindi rin makatao o hindi rin totoo yung natatanggap natin, kawalan din ng hustisya yan para sa atin. Dahil ang hustisya ay ibinibigay kung ano yung nararapat para sa atin. Yung maging makatarungan ay matanggap natin ng ano ang nararapat. Kung babalikan ho natin yung ating mga pagbasa para sa araw na ito, makikita ho natin yung mukha ng katarungan, mukha ng hustisya ng Panginoon. Siguro kung titingnan ho natin yung unang pagbasa, para bang nakakapangalit, nakakapagalit, o di kaya ay para bang nakakabuhay din ng pag-asa. Dahil yung mukha na ipinapakita ng propeta ay mukha ng kawalan ng pag-asa. Yung mga namumuno na sanang nagbibigay ng katarungan, yung mga namumuno na sana nagbibigay ng hustisya, ang siyang hindi nagbibigay ng katarungan at hustisya para sa bayan ng Diyos. Nakakalungkot, nakakagalit, na kung ano yung nararapat para sana sa bayan ng Diyos, hindi binibigay. Kaya sabi din sa kanila ng Diyos, dadating din ang panahon ninyo. Sinasabi din ng Diyos sa kanila, kung hindi ninyo binibigay ang katarungan na nararapat para sa bayan ng Diyos, ako ang magbibigay sa kanila, at humanda kayo kapag kayong mga kayo na dapat nagbibigay ng katarungan ay makakatikim ng katarungan ng Diyos. Siguro, yan din yung panalangin natin. Kapag tayo nasa sadlak sa sitwasyon na para bang walang hustisya o di kaya ay para bang kulang na kulang ang katarungan, ang paalaala din sa atin ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang nararapat para sa atin. Yung katarungan, yung hustisya ng Diyos, ang mukha ng pag-asa para sa atin. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa kung palagay natin, pakiramdam natin, parang wala ng pag-asa yung nakikita natin sa ating kapaligiran. Pero paalaala ng Diyos, hindi niya tayo iniiwan. Pero sa kabilang banda, ang paalaala din sa atin na ang katarungan ng Diyos ay hindi basta pagbibigay ng parusa. Yung katarungan ng Diyos ay hindi pagtingin lang sa mali na nagawa natin, kundi yung katarungan, yung hustisya ng Diyos ay laging may kaakibat na habag. At yan ho yung paalaala sa atin ng ating ebanghelyo, na yung awa
yung habag ng Diyos ay hindi lang para sa mga kakaunti, hindi lamang para sa mga hindi lamang para sa mga pinili. Lahat ay binibigyan ng pagkakataon na maranasan yung awa at habag ng Diyos. Ang tanong na lamang sa atin, tutugon ba tayo dun sa paanyaya na yon? Yun din yung paalaala sa ating unang pagbasa. Paanyaya din ng Diyos yon. Pagpaanyaya ng Diyos na magbalik loob, paanyaya ng Diyos na itigan ng kamalian, paanyaya ng Diyos na magbalik loob sa Kanya at talikuran ng baluktot na pamumuhay. Pero ang tanong din, tutugon din ba tayo dun sa panawagan na iyon? Lahat tayo binibigyan ng pagkakataon, lahat tayo binibigyan ng tsansa. Sana marinig natin yung tinig ng Diyos upang sa gayon, hindi lang basta katarungan natin yung maramdaman natin, hindi lang natin matanggap yung hustisya na hinahanap natin, pero tayo rin ang maging daan ng katarungan, ng hustisya, ng habag at awa at pagmamahal ng Diyos para sa iba. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na ang bahalang kumilos.